ancestral house ng pamilya Segundo sa bayan ng Sibalom, Antique ay isang estruktura ng nakaraan na tila nakatayo pa rin dahil lamang sa matinding pagpupumilit. Gawa sa nara at matandang bato, ang bahay ay nakatingala sa mga puno ng mangga at ang bawat bintana nito na may malalaking copy shell ay tila mga matang nakatingin sa sino mang dumarating. Si Kayla, 18 taong gulang, ay nakatingin sa bahay mula sa likod ng lumang pick-up truck. Hindi niya ito napuntahan mula pa noong bata siya. At ang tanging alaala niya sa lugar ay ang amoy ng lumang damit at ang pamilyar na malambot na yakap ng kanilang Lola Esther. Ngayon, wala na si Lola at sila kasama ang kanyang kuya na si Russell, 25 taong gulang, ay naririto para maglinis at ayusin ang lahat bago isara at ibenta ang ari-arian. Sigurado ko bang kakayanin natin to, kuya? Tanong ni Kayla. Ang boses ay may bahid ng pag-aalinlangan. Para kasing may sariling buhay itong bahay. Nakakatakot. Binuhat ni Russell ang isang malaking cooler mula sa likod ng sasakyan. Ay nako, huwag kang OA, Kayla. Alam mo, matanda lang tong bahay. Mas matanda pa nga to sa atin at walang multo dito. Alam mo, pawis at alikabok lang ang labanan natin, okay? Oo nga, kuya, pero pakiramdam ko, hindi lang alikabok yung aalisin natin dito. Sambit ni Kayla habang nakatingin sa balkonahe kung saan tila may isang anino na nagtago sa likuran ng mga kortina. Nang pumasok sila, sinalubong sila ng mabigat at siksik na amoy ng kamatayan at pagkaluma. Ang mga kasangkapan ay nakabalot sa puting tela na nagmistulang mga katawan na natutulog. Ang hangin ay tahimik na sa sobrang tahimik ay halos marinig nila ang sariling pintig ng kanilang mga puso. Pagkalipas ng ilang mga sandali, si Russell ay nagsimula ng buksan ng mga bintana. Ang tunog ng mga copy shell na gumagalaw ay tila nagbubukas ng mga daan mula sa nakaraan. Sige na, Kayla, kailangan na natin mag-umpisa. Simulan natin sa sala. Kailangan nating alisin yung mga frame ng litrato at alisin yung mga sapot ng gagamba. Habang abala si Russell sa paghahanap ng mga walis at basahan, napansin ni Kayla ang isang larawan ni Lola Esther. Hindi ito ang litratong may ngiti na nakikita niya sa bahay nila sa Maynila. Dito, ang mga mata ni Lola ay malalim, walang emosyon at tila nakatitig sa kawalan. Sa likod naman ng frame, may nakasulat na maliit na salita sa Tagalog na may halong kinaraya. At nakasulat doon ang salitang pagtubos. Hanggang sa sumapit na ang dilim, ng gabing yun ay hindi makatulog si Kayla. Ang bahay ay hindi natutulog. Naririnig niya ang mga tunog na hindi maipaliwanag. Isang malambot na yabag sa itaas ng kanyang silid na tila may naglalakad ng walang sapatos. At pagkatapos, ang bulong. Pakiusap! Huwag mo akong iwan. Ang boses na yun ay pamilyar. Ito ang boses ni Lola Esther. Tumindig ang balahibo ni Kayla nang kanya iyong marinig. Dahan-dahang lumabas si Kayla ng silid. Ang bulwagan ay madilim at malamig. Sa dulo, sa harap ng silid ni Lola, ay may isang maliit na ilaw na nakasindi. Isang lumang gasera. Sa labas ng pinto, tila may isang figura na nakatayo. Nakatalikod ito. Kuya? Bulong ni Kayla. At nang dahan-dahang humarap ang figura, hindi ito si Russell. Ito ay isang matandang babae. May mahaba at puting damit. Ngunit ang mukha niya ay walang detalye. Tila gawa sa anino at kulimlim. At sa mga kamay niya, may hawak siyang isang maliit, gintong relik, isang kahoy na may ukit ng baluktot na sungay.
Nagsimulang sumigaw si Kayla, ngunit walang boses na lumalabas. Biglang bumukas ang pinto ni Russell. Nakita niya si Kayla na nakatingin sa dulo ng bulungagan. "Kayla, ano ginagawa mo rito? Magpatulog ka nga!" Iritang sabi ni Russell. Nang tumingin si Russell sa dulo ay wala na doon ang figura. Ang tanging naroroon ay ang gasera na unti-unting namamatay ang apoy. Kuya, nakita ko si Lola. Nanginginig na sabi ni Kayla. "Ay, ano ka ba? Wala naman si Lola rito. Alam mo Kayla, ikaw lang yun nandito at alam mo siguro gutom ka lang o stress. Matulog ka na at bukas kalimutan na lang natin lahat ng to." Sabi ni Russell at pumasok na sa silid niya. Isinara nito ang pinto ng malakas. Hindi lang ito gutom. Alam ni Kayla na nagsisimula na ang lahat ng kababalagan. Kinabukasan, ang tensyon sa pagitan ng magkapatid ay lalong lumalala. Si Russell ay nagpupumilit na maging normal. Naglilinis at nag-aayos ng mga dokumento sa loob ng silidaklatan. Si Kayla naman ay naghahanap ng kahit anong senyales o paliwanag. Habang naglilinis si Kayla sa ilalim ng higaan ni Lola, may nakita siyang isang malaking lumang kahon. Nang buksan niya yun, puno ito ng mga libro, herbal na gamot at sa ilalim may isang diary na gawa sa balat ng hayop. Ang diary na yun ay pag-aari ni Lola Esther. Doon ay nagsimulang binasa ni Kayla ang katotohanan. Ang lahat ay nagsimula sa mga taong 1950s. Pebrero 20, 1953. Ang ani ay mahina. Gutom ang bayan. Ang mga bata ay may sakit. Sabi ng matandang mananambal, kailangan ng lupa ang kanyang anak. Handa ko magbigay dahil gusto ko mabuhay ang mga anak ko. Marso 1, 1953. Nagawa ko ang ritual. Ito ay tinatawag na ang paghahandog ng oras. Nagbigay ako ng biyaya sa lupa. Isang bagay na galing sa aking sarili. Sa loob ng 20 taon, ang pamilya ay uunlad. Magiging ginto ang ani namin. Pero may presyo. Sa dulo ng siklo, babalik ang anak ng lupa at kukunin niya ang pinakabata at pinakamahina sa lahi, ang piling bulaklak, upang maging susunod na kandila ng kasunduan. Ha? Naging matigas ang hawak ni Kayla sa diary. Siya ang piling bulaklak na tinutukoy. Siya ang pinakabata at ang pinakamahina. Sa gitna ng pagbabasay, narinig niya ang boses ni Russell. "Kayla, may nakita akong kakaiba rito." Nagtungo si Kayla sa silidaklatan. Natuklasan ni Russell ang isang lihim na mekanismo sa likod ng malaking bookshelf. Nang buksan nila, naghayag ito ng isang pinto. "Teka, ano ito?" Tanong ni Russell. Ang skepticism ay napalitan ng pag-uusisa. "Grabe, parang hidden room to sa pelikula." Kuya, huwag na natin buksan yan. Pagmamakaawa ni Kayla. Basahin mo muna to. Sabay iniabot niya ang diary. Kinuha naman ito ni Russell, ngunit bago pa man niya mabasa, bigla nang sumara ang pangunahing pinto ng silid-aklatan nang may malakas na kalabog. "Teka! Hoy! Sino yan?" Sigaw ni Russell. Nag-umpisang buksan ang pinto ngunit tila ito ay sementado na. "Kayla, yung pinto! Hindi na bumubukas!" Nag-umpisa si Kayla na magbasa ng malakas mula sa diary. "Ang bahay ay magiging selda kung merong makakatuklas sa kasunduan bago maging huli. Ang lupa ay ayaw na ibunyag ang lihim." "Ano? Ibig sabihin hindi na tayo makakalabas, kuya?" Lalong nagpanik si Russell. "Hindi! Kalokohan lang yan! Huwag ka maniwala sa mga lumang superstition na yan!" Pilit niyang sinisira ang pinto, ngunit tila pinagtibay ito ng buong bahay. Pagkatapos nun ay tumingin si Kayla sa diary. May isang pahina na naglalarawan ng isang formula. Ang paglabas ay makikita sa pintuan ng pagtubos.
at ang pintuan na yun ay matatagpuan lamang sa lihim na silid. Dahan-dahan ay binuksan nila ang pinto ng lihim na silid. Ang silid ay maliit lang, wala itong bintana at ang gitna ay may isang lumang altar na bato. Sa ibabaw ng altar ay may bakas ng matandang tuyong dugo. Sa pader ay may nakasulat na mga kakaibang simbolo at ang sentro ng pader ay may ukit na nakabaluktot na sungay, katulad ng relic na nakita ni Kyla sa kamay ng anino ni Lola. At sa isang sulok, nakita ni Kyla ang isa pang kahon. Nabuksan niya ito, nakita niya mga buto ng bata, maliliit at naninilaw. Napasigaw si Kyla. Kuya, anong ginawa ni Lola? Anong mga sinakripisyo niya para sa mga ginto at ani natin? Naging maputla si Russell. Ang kanyang skepticism ay unti-unting nawawala at ang takot ay unti-unti ding pumalit. Kyla, kailangan na nating umalis dito. Ngayon na din. Dahil baka si Lola ay may sakit sa pag-iisip. Biglang narinig nila ang isang tawa. Hindi ito galing sa silid. Galing ito sa mga pader, sa sahig, sa kisame. At ang tawa ay parang isang babae na umiiyak habang masaya. Huli na mga apo. Ang kandila ay nakasildi na at ang lupa ay humihingi na ng kanyang anak. Agad na lumabas si Kyla at Russell sa lihim na silid at nagmadaling tumungo sa hagdan. Ang silid aklatan ay hindi na bumukas. Kailangan nilang dumaan sa pangunahing bulwagan. Nang makarating sila sa taas ng hagdan, nakita nila ang buong bahay. Ang mga anino ay lumalabas na sa mga sulok. Ang mga kasangkapan ay tila gumagalaw. Kyla, huwag kang titigil. Duman tayo sa likod bahay. Doon tayo lalabas. Habang bumababa sila, naramdaman ni Kyla na may bumulong sa kanyang tenga. Ito ay ang boses ng entity na nakita niya kagabi. Ang anak ng lupa. Si kuya mo, siya ang susi. Siya ang nag-uwi sa'yo rito. Siya ang nagbigay ng pahintulot. Agad na lumingon si Kyla kay Russell. Ang kuya niya ay pawisan. Ang kanyang muka ay balisa. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila walang emosyon. Kuya, ano ginawa mo? Bakit ba tayo nandito ha? Hindi lang ba to dahil sa pagbebenta? Natigilan si Russell sa gitna ng hagdan. Ang katawan niya ay tila nagbabibrate. Siyempre dahil yun sa pagbebenta. Ano pa ba ibang dahilan ha? Alam mo, sumama ka na at kung ano man yung nasa isip mo, mali yan. Ngunit biglang hinawakan ni Russell ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay lalong naging pula at ang isang kamay niya ay tila may gustong kumontrol. Umalis ka, Kyla! Umalis ka na! May mali sa akin! Tumakas ka na! Huwag kang makinig, piling bulaklak. Ang kanyang oras ay malapit na matapos. Atin na ang oras na ito. Unti-unti, nag-umpisa ng magbago ang katawan ni Russell. Ang kanyang balat ay tila lumalawak at ang kanyang mga kalamnan ay lumalaki. Ang anak ng lupa ay ginagamit ang katawan ni Russell bilang isang instrumento at bilang isang sasakyan. Agad ay nagsimulang tumakbo si Kyla pabalik sa silidaklatan, papunta sa lihim na silid. Alam niya na ang sagot ay hindi ang paglabas, kundi ang pagputol sa kasunduan. Habang tumatakbo, narinig niya ang mga nangangalit na yabag ni Russell sa likod niya. Hindi na ito yabag ng tao. Sa lihim na silid ay hinawakan ni Kyla ang gintong relic na nakita niya sa kamay ni Lola. Ito ang amulet ng paghahandog at sa likod nito ay may nakaukit na maliit na salita. Ang oras ay ang buhay ng kasunduan at ang oras ay matatagpuan sa gitna ng lupa. Naalala ni Kyla ang basement. Ang matandang bodega sa ilalim ng kusina ay hindi pa kailanman ginagamit. Ito ang gitna ng lupa. Tumakbo si Kyla patungo sa kusina at doon natagpuan niya ang sirang trapdoor pababa sa basement. Hindi ka makakatakas, Kyla. Huwag kang mag-alala. Magiging kandila tayo na magkasama.
Ang ating lolo't lola ay nagbigay ng kanilang oras at ngayon, tayo naman. Nagmamadaling bumaba si Kyla sa hagdan ng basement. Ang amoy sa loob ay napakabigat. Halo ng putik, dumi at matamis na amoy ng nabubulok na halaman. Ang basement ay gawa sa lupa at bato, hindi sa semento. Sa gitna ng silid ay may isang malaking balon. Ang balon ay tila sarado na sa loob ng napakaraming taon. Sa tabi ng balon ay may isang malaking lumang sunglass o yung orasang buhangin na may gintong ukit at puno ng pulang buhangin. Ang pulang buhangin ay gumagalaw, pababa at mabilis. Ito ang oras ng kandila, ang nalalabing buhay ni Kyla. Ito ba yung kasunduan, Lola? Nang bawat henerasyon ay magsasakripisyo ng isang kaluluwa para lang sa kayamanan? Sa itaas, narinig ni Kyla ang malakas na kalabog. Binasag ni Russell ang trapdoor at bumaba. Ang kanyang mukha at anyo ngayon ay ganap nang nagbago. Ang kanyang balat ay kulay abo at ang kanyang mga sungay ay lumalabas na sa kanyang ulo. Isa na siyang ganap na anak ng lupa. Kahit na anong gawin mo, piling bulaklak ay huli na. Ang buhangin ay halos ubos na. Magpahinga ka na at maging kandila. Agad na nag-umpisang tumakbo ang nilalang patungo kay Kyla. Wala nang oras si Kyla para mag-isip. Naalala niya ang diary. Ang tanging paraan para sirain ang kasunduan ay ang pag-aalay ng balat. Hinawakan ni Kyla ang amulet sa kanyang kamay, ang relic. Ang diary ay nagsasabing ang gintong ukit sa amulet ay gawa sa balat ng lola na nilagyan ng ginto. At nang sandaling tumalon ang nilalang patungo sa kanya, ginamit ni Kyla ang lahat ng kanyang lakas at isinaksak niya ang matulis na dulo ng gintong amulet sa balikat ni Russell. At ang sigaw na lumabas kay Russell ay hindi ang sigaw ng tao o ng halimaw. Ito ay sigaw ng libo-libong kaluluwang nasunog. Ang pulang buhangin sa orasang buhangin ay tumigil. Ang buong basement ay nagliwanag sa isang kulay abo na kulay. Mula sa katawan ni Russell, nag-umpisang lumabas ang itim na usok. Ang usok ay nag-anyo ng isang matandang babae. Yun ay si Lola Esther, na may mga mata na puno ng pagdurusa. Paalam, Kyla. Patawarin mo ako, Apo. Ang oras ko ay kinuha na. Ngunit ngayon, ang kanila ay nasira na. Ang lola ay naglaho at ang usok ay nagbalik sa katawan ni Russell. Ang anak ng lupa ay tuluyan ng nawala at si Russell ay bumagsak sa sahig, walang malay. Nagsimulang gumuho ang basement. Tumakbo si Kyla habang pasan ng kuya niya at sa huling sandali ay nakalabas sila sa ancestral house bago ito tuluyang maging abo. Makalipas ang ilang buwan, sina Kyla at Russell ay nakabalik na sa Maynila. Ang bahay ay naging abo at ang lupa sa Antique ay ibinenta na sa halagang mas mababa pa sa inaasahan. Ngunit wala na silang naging pakialam pa ron. Si Russell ay nagising na lamang sa ospital. Walang matandaan sa mga nangyari. Ang tanging naaalala niya ay ang pagmamadali at paglilinis ng bahay. Si Kyla naman ang nag-alaga sa kanya. Salamat, Kyla. Ikaw talagang nagligtas sa akin. Alam mo, kung hindi mo ko hinila palabas, siguradong patay na ako. Okay lang, kuya. Magiling ka na at ang importante, ligtas na tayo. Ang pagtatapos ay tila normal. Natapos ang kasunduan, nasira ang sumpa at ang magkapatid ay naging ligtas. Habang nag-aayos ng kanyang mga gamit si Kyla, napansin niya ang kakaiba sa kanyang balikat. Ang sugat na ginawa niya sa amulet ay naghihilom na. Ngunit ang balat sa paligid ng sugat ay naging matigas at tila may gintong kinang ito. Pagkatapos, naramdaman niya ang init. Isang kakaibang init sa kanyang loob. Naalala niya ang diary. Ang huling nabasa niya bago ito tuluyang masira sa apoy.
Kung masira ang sunglass, ang anak ng lupa ay babalik sa kanilang pinagmulan. Ngunit ang dugo na ng wasak sa kasunduan ay magiging bagong lupa. Ang anak ng lupa ay kukunin ng laman, ngunit ang kandila ay makakakuha ng kapangyarihan at oras. Hindi nasira ang kasunduan, kundi inilipat ito. Si Lola Esther ay nagbigay ng kanyang balat at oras. Ngayon ay si Kayla naman. Nang isaksak niya ang gintong amulet na gawa sa balat ni Lola sa katawan ni Russell, hindi lang ang anak ng lupa ang inalis niya. Inilipat niya ang oras ng kandila sa kanyang sarili. Sa sandaling yun, nakita ni Kayla ang kanyang kuya. Nakatingin ito sa kanya. Ngumiti si Russell at sa kauna-unahang pagkakataon, napansin ni Kayla na ang mga mata ni Russell ay naging malabo at tila walang buhay. Katulad ng matandang litrato ni Lola Esther. Dahan-dahang lumabas si Kayla ng kanyang silid. Naramdaman niya ang isang pangangailangan. Isang pangangailangan na dapat siyang bumalik. Kuya, Sambit ni Kayla habang ang kanyang boses ay malalim at kalmado. kailangan natin bumalik sa Antique. May kailangan akong itayo ulit doon. Tumingin si Russell sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at pagod. Teka, bakit Kayla? Wala naman ang natira doon. Ngumiti si Kayla. Ngayon ay wala na siyang takot. Ang kanyang balat ay lumalaki. Ang kanyang oras ay walang hanggan. Hindi kuya, may natira pa. Sagot naman ni Kayla. At sa kanyang kamay, ang maliit na piraso ng gintong amulet na napunit sa balikat niya ay tila nagliliwanag. Ang lupa ay nangangailangan ng kandila at ngayon ako ang may-ari ng lupa na yon. Ang anak ng lupa ay wala na, ngunit ang sumpa ay natagpuan ng bago at mas malakas na kandila. At yun ay si Kayla. At sa pagkakataong ito, hindi na siya ang piling bulaklak na isasakripisyo, kundi ang bagong humalili sa kanyang Lola Esther. Paalam Lola, at kamusta bagong kandila? Wakas.